Pumalo sa higit 200,000 piso ang iniwang pinsala sa agrikultura ng nagdaang bagyong Christine sa probinsya ng Benguet. Nasa higit 8,500,000 piso naman ang pinsala sa infrastruktura. Dahil dito, noong October 24, isinailalim ang probinsya sa state of calamity. Ang masyadong natamaan is yung sa northern part ng Benguet, like Bugyas, Mangkayan, yun doon medyo malakas ang ulan. May isa tayong mortality o casualty dito sa may Bugyas, Bayuyo, natabunan. So yun yung isang natin, bata pa 24-year-old. Isa lamang ang Benguet sa mga lugar sa bansa na isinailalim sa state of calamity dahil sa epekto ng naturang bagyo. Ayon sa Office of the Civil Defense, aabot sa 142,000 na mga pamilya ang naapektuhan sa buong bansa. Sa tala naman ng NDRRMC, 150 ang naiulat na nasawi sa buong bansa. Karamihan dito nasawi dahil sa mga pagguho ng lupa. Aabot naman sa higit 800 milyong piso ang iniwang pinsala ng bagyo sa mga infrastruktura sa buong bansa. Our response teams will now be able to enter into clearing all the debris and like fallen trees and other materials inside. As soon as we are able to clear all the national secondary roads, we will coordinate also with the local governments where they would need actually the assistance of the department for clearing out the roads inside the local roads. They are prepared to provide, number one, from the AFP, airlift, kasi may mga kalsada hindi pa madaanan. And number two, they are continuing with the AFP is also continuing to monitor the situation so that we will be able to activate the EDCA sites which were put there specifically for this purpose. Ipinag-utos naman ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang agaran at tuloy-tuloy pa ring tulong para sa pagbangon ng lahat ng naapektuhan ng nagdaang bagyo. Vanessa Bugtong para sa Luzon Headlines.